Ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff O. Okay, nandito naman po tayo para sa live consultation. Nagpaalam po ako sa kanya, okay, na isali ko po siya sa video recording. Sabi ko nga sa kanya maswerte siya kaysa sa akin. Tingnan mo, kailangan magganon pa ako para makuha yung magandang mukha po natin. So anyway, 11 years old po, grade 5. Dalaga na po kayo. Nagre-regla na, ha? Okay. Ilan taon kayo nagdalaga? 10 years old? 10, no? Okay. So, ano pong problema natin? Lagnat, no? Sabi niyo lagnat. Ilan araw na po yung lagnat ninyo? Yesterday pa. So, second day pa lang ngayon, ha? Pa-check up ka agad kayo, no? May ano kasi Dok sa ano niya, bunganga, may red ano. May mga red spots. Dito sa- How about kamay? Wala. Wala sa paa. Kasi pag may red spot sa kamay at paa, syempre, at sa bibig, syempre, HFMD. Hand, foot, baba, mouth, disease, no? Pero, bibig lang man. Sa may lalamunan Dok. Titingnan natin. Masakit syempre pag maglunok. Tama po ba? So, malamang, sa kwento pa lang, sa pag-describe pa lang, okay, malamang may infection sa bibig. So, titingnan ko pa, kailangan examinin po natin, no? Pero sa ngayon, ang maisip ko lang po, plus meron siyang sore throat, masakit pag maglunok, plus meron siyang lagnat, Sipon. at may sipon. So, meron siyang infection sa bibig or sa lalamunan. Malamang meron siyang stomatitis, if not tonsillitis, no? Pero sisilipin ko pa yung bibig niya. So, hindi pa kayo nag-take ng gamot. Ano lang Dok? Biogesic, okay. So, wala po kayong ubo. Meron. Meron. So, kailan nag-umpisa yung sipon ninyo? Kahapon rin. Kailan nag-umpisa yung ubo ninyo? Kahapon rin. So, kailan nag-umpisa yung sakit sa lalamunan? Kahapon rin. Yes Dok. Okay. Kumpara ninyo ngayon at kahapon, lumalala po yung kondisyon ninyo? Lumalala? Yes. Mas grabe ba? Mas grabe? O parehas lang? Nakay kauban sa balaing ana po? Wala. Wala. Pwede na po tanaw niyo mong tutunan. Nga daw, please. Say Say Okay. Nasa ngala-ngala, no? Or palate. Pakilabas ang dila. Tingnan ko kung kailangan ba itang depressor kita. Malinaw naman po. Okay. So, mapula nga. Wala ka na igo sa, sa habang nagtututbrush kayo. Hindi naman. Hindi kayo na-aksidente. Okay. Hindi kayo na-aksidente. Hindi naman po, no? Sige. Hawakan ko po yung... May fever yan. Tingnan natin kung meron kang masakit po dito. Wala naman po. Pag may tonsillitis kasi, minsan, ang pamamaga ng tonsil wala sa loob. Okay, sa kanya po, maganda naman po yung tonsil niya sa loob. Pero dahil po bilog ang tonsil, minsan ang pamamaga wala sa loob. Wala tayong makikita pag binubuksan yung bibig niya. Minsan ang tonsillitis ay nasa likod. Okay, kaya po, normal sa pag-check up, okay, sa pagtingin sa bibig niya, pero dito sa likod, maaring namamaga. Kaya kailangan kapain po natin yung tonsil niya dito banda. Okay, wala naman pong aray, walang sakit. Wala naman rin po akong nakapa. So, maaring wala siyang tonsillitis. So, bakit binanggit ko po ito? Kasi, ilang beses ko na sinasabi na hindi po sapat, hindi rin po tama kung hanggang online consultation lang po tayo. Okay? Sa pagsisilip lang nga sa lalamunan niya, ang hirap siguro kung online consultation. Kahit ilapit natin yung cellphone, ang hirap siguro. Or ipalapit natin sa kanya yung sariling cellphone niya. Tama po ba? Tama. Tama. No? Tama siguro. Okay? Pero yung pagkapa dito sa likod, kung meron siyang tonsillitis, hindi natin makapa yan pag
online consultation. Okay, so walang shortcut pagdating sa trabaho bilang isang matinong doktor, ha? Okay, magkapera po tayo, hindi naman po tayo naiinggit kung kumita po kayo sa online consultation. Pero para sa akin, sorry ha, mukhang hindi po tama. Ha? So anyway, sabi po ninyo may upo kayo, di ba? Anong kulay po ng plema ninyo? Wala pa siyang flavor. Wala pang plema. Makati pong lalamunan or masakit lang? Makati ang masakit. Hurt ba naman dere? Makati or masakit? Masakit, no? Naulaw na siguro ni siya. Dok, masama siya sa English. I'm sorry. Sabi po ng tatay nun niya na mas nasanay po daw siya mag-English. So anyway, how come you're used to speaking in English? I mean, is that your, is that voluntary ba? I mean, I always speak English to my friends. Oh, really? Yeah. But you grew up here in the Philippines, Davao City. Yeah. Yeah. Ah. So you mean to say, from birth till now, you stayed in Davao City? Yes, Dok. That's good. Okay. So, I mean, do your friends sometimes would, feel awkward or would try to, some kind of, parang magkantsaw sila? No? Bully. No, Or they're used to it also. They're also forced to speak in English too. Am I right? well, I don't always force them to speak English. Oh, you speak English, but they speak in Bisaya, something like that. But you do understand Visayan language, right? Yes. Okay, nice one. Okay, so anyway, pakinggan ko po yung likod niya, no? Titingnan po natin kung may plema po ba, no? Okay, so time out muna, ha? Sige, huminga po kayo na malalim. Exhale. Sige pa, inhale. Exhale. Sige pa. Exhale. Sige pa. Sige pa, inhale. Exhale. Sige pa. Exhale. Sige pa. Sige pa. Okay. So anyway, itutuloy ko lang po yung physical examination kasi she seems to be shy. Okay, so and a little bit withdrawn. Okay. So anyway, parang wala rin akong marinig na plema, no? Okay, so malamang yung lagnat po niya ay dahil po sa infection sa kaniyang ngala-ngala or palate dito sa itaas, no? Okay, so pwede rin virus, no? Kasi pwede rin dahilan nito ay virus. Okay? Kasi may sipon rin po siya, no? Okay, pwede rin po bacteria. Okay? So, kung bacteria, of course, bigyan po natin siya ng antibiotic. Katulad ng cefalexin, 250 mg per 5 ml suspension. Sa kaniyang built, medyo malaki, pwede tayo magbigay ng 15 ml 3 times a day for 7 days. At sa sore throat niya, pwede tayo magdagdag ng kahit mefenamic acid, no? Okay, at sa kaniyang sipon po, pwede natin bigyan siya ng kahit yung meron decongestant at saka antihistamine katulad ng Simdex, Nasatap or Nasatera CPM. Okay? So, of course, gusto natin malaman bakit nangyari ito. Kasi napaka-importante rin po ito. Okay? Tuwing may sakit ang isang tao, syempre, hindi lang po ang mikrobyo ang sisihin natin. Malamang yung mikrobyo niya ay galing po sa labas, sa hangin. Nung pinasukan yung mikrobyo, or pinasukan siya ng mikrobyo, sa ilong muna, then mamaya, papasok, kaya po, sa umpisa, sipon, then mamaya, sa lalamunan, or sa ngalangal, or palate, okay, kaya magkakaroon siya ng sore throat. So,
napaka-importante kung malaman natin kung paano nag-umpisa. Okay? Siyempre, walang iba kundi ang tanungin po natin, bago nangyari ito, medyo napagod po ba kayo sa school activities? Were you tired? I mean, did you experience any fatigue? I mean, because of your hectic schedule or numerous school activities? Many projects or any extracurricular activities like, dancing, for programs. Were you busy prior to getting sick? I did the Selgie activity and I was the president. Okay. And like I did recite our plataforma and I kept talking. My mouth is kinda dry. Okay. I guess. Nag-run kasi siya ng president sa... Really? Yeah. I mean, is the election over? Yes. Yes, I So, failed. can I congratulate you? No. I failed. But it's okay. You lost the election. Yeah, but it's okay. The journey is already the victory. No, it's okay. Okay, you can try again, right? Yeah. Okay, so anyway, malamang nagkaroon po siya ng infection sa lalamunan kasi sabi po niya, palagi siya nagsasalita kasi nangangampan niya kasi meron po daw election sa kanilang eskwelahan. Okay? So, kaya bukod sa napagod siya, siyempre, salita ng salita, galaw ng galaw, siyempre, pag natuyo po yung lalamunan, as claimed by her, kasi na-dry po daw yung throat niya, siyempre, expect po natin na mas madaling kumapit ang mikrobyo sa lalamunan pag tuyo ang lalamunan. Okay? Unlike pag medyo moist or basa, okay? Siyempre, mahirapan kumapit. Sa Bisaya pa na, danlog, no? Or sa Tagalog, medyo madulas. Okay? Kaya po, para maiwasan po natin magkaroon tayo ng infection sa lalamunan, siyempre, bukod sa kailangan, hindi tayo pwede mapagod, hindi tayo pwede late matulog, kailangan uminom po tayo ng maraming tubig para mananatiling madulas yung lalamunan natin. At sa pag-inom ng tubig, ito po isang paraan. Kaya po ginawa ng Diyos ang tubig para sa atin para hindi tayo magkasakit. Pagdating po sa lalamunan, tuwing uminom tayo ng tubig, tinatanggal ng tubig yung nakadikit ng mikrobyo sa lalamunan tuwing minulunok po natin yung tubig. Maraming salamat po.